Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are the group 2. The topics that we will discuss is the coming of Archangel Gabriel, the troubles begin the year of sorrow, the night journey, and the ascent to heaven. So before I start, let me introduce myself first. My name is Halima S. Dumagay, the first discusser of this topic. So my topic is the coming of the Archangel Gabriel. Muhammad, peace be upon him, believed that there was only one Allah, creator of the sun, the moon, the earth, the sky, and of all living things, and that all people should worship only Him. So, summarize na lang natin. Ang kwento, ito yung kwento ng pagdating ni Archangel Gabriel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang mahalagang bahagi sa buhay ng propeta at sa Islam. So ayon sa noong si Muhammad ay nag-iisa kasi pumunta siya sa Mount Hira. Gusto niyang magmuni-muni. Habang siya ay nagsasagawa ng mga panalangin o ang pagmumuni-muni ay biglang lumitaw sa kanya si Archangel Gabriel. At si Jibril. So si Jibril ay nagpakilala sa kanya at ipinaalam ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Allah bilang huling sugo o propeta na magdadala ng mensahe sa Islam sa sangkatauhan. So ayun, the first revelation occurred as follows. The Archangel Gabriel came to Muhammad in the cave and commanded him to read. So inutusan siyang magbasa. So, ang propeta ay hindi siya makakabasa, hindi siya makapagbasa, at hindi siya makapagsulat. No read, no write. So, ayun. Hanggang sa pangatlong attempt na niyang inutusan si propeta na magbasa. However, the Archangel Gabriel said, "Read in the name of the Lord who create man from a cloth. Read, and the Lord is the most generous, who teaches by the pen, teach man that which he knew not." So, ito na yung Suratul Alaq. So, Muhammad, peace be upon him, repeated this verse. Inulit-ulit niya itong verses, just as the Archangel Gabriel has said them. When the Archangel was sure Muhammad, peace be upon him, knew them by heart, alam na niya sa kanyang puso, he went away. Umalis na siya. Now that he was alone, Muhammad, peace be upon him, could not understand what had happened to him. So, hindi niya naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. He was terribly afraid and rushed out of the cave. So, natakot siya at umalis siya bigla-bigla. Perhaps the cave was haunted. So, ang tanong niya, haunted ba yung kuweba na yon? Perhaps the devil had taken a hold of his mind, but he was stopped by a voice from heaven which said, "O Muhammad, you are the messenger of Allah and I am the Jibril." He looked up at the sky and wherever he turned, he saw the Archangel Gabriel. So, sandaling iyon ay, di ba, nagpakilala sa kanya at ipinaalam ang misyon ay pinagkatiwala sa kanya ng Allah bilang huling sugo o propeta na magdadala ng mensahe sa Islam sa sangkatauhan. So si Jibril ay nagbigay sa kanya ng mga unang talata ng Quran at nagpakatotoo sa kanyang misyon bilang sugo ng Allah. So ang pagdating ni Archangel Jibril ay nagturo sa kanya ng mga pangunahing aral sa Islam at nagsilbing simula ng kanyang pagtupad sa kanyang misyon bilang propeta at tagapagdala ng mensahe ng Islam. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya ng mga Muslim at nagturo sa kanila ng kahalagahan ng pagiging tapat at masunurin sa mga utos ng Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. I am Anisa Abbas Ganatan. So this is the continuation of the report given by Miss Halima Dumagay. So the topic that we will discuss is about the coming of Archangel Gabriel. So after ng pangyayari sa Cave Hira, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went back to his wife, namely Khadija radiyallahu anha, at sinabi niya
Zamiluni, Zamiluni 2 times, which mean is cover me. So, binigyan siya ng kanyang asawa ng kumot dahil siya ay nilalagnat at giniginaw. So, after nun is tinanong siya ng kanyang asawa kung ano yung nangyari. Then, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, narrated the accident to Khadija radiyallahu anhu, at na kinausap siya ni Angel Gabriel at pinapabasa niya ito, at sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi siya nakakabasa, but tinanong pa rin siya ulit ni Angel Gabriel ng 3 times at pinapabasa niya ito. Sinabi niyang ikra or read. Then, after sabihin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahat-lahat sa kanyang asawa, ang kanyang asawa ay naniwala at fully respect sa mga sinasabi ng kanyang asawa. Then, si Khadija radiyallahu anhu ay siya ang babaeng kauna-unahang naniwala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama na rin dyan ang kanyang kaibigan na si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, na kung saan ito ay kanyang close friend, at after nun is naging successor niya. Then, kasama rin dyan is si Ali ibn Abi Talib, ang kaniyang cousin. So they are accepted straight away the message that Muhammad sallallahu alaihi wasallam got from Allah subhanahu wa ta'ala. Then, si Khadija radiyallahu anhu ay pinakalma niya ang kanyang asawa at sinabi niyang huwag kang mangamba or bagkos maging masaya ka dahil ito ay revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Then after nun is si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakatulog at ang kanyang asawa ay pumunta siya sa kanyang pinsan na si Waraka ibn Nawfal, at tinanong niya or consult niya kung ano yung masasabi niya sa nangyari sa kanyang asawa sa Cave Hira. Then, si Waraka ibn Nawfal is siya ay napaka talinong lalaki. Siya ay mahilig magbasa at dahil sa pagbabasa niya ng Bibles is siya ay naging Christian. And then, sinabi niya kay Khadija radiyallahu anha that Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been chosen by Allah subhanahu wa ta'ala to be his messengers. Then Waraka ibn Nawfal said that this is the same Mamus, meaning the same scripture. So ito ay katulad ng revelasyong nauna sa kanya, which is kay Nabi Musa alayhi salam, and to guide him to his people, and so that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam be chosen to be a prophet for his people or ummah. Then after that, Waraka warned that all people would not listen to the prophet. So sinabi niya na hindi magiging madali kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may spread yung katuruan ng Islam, because that time is the day of Jahiliyyah, meaning to say that day is a day of ignorance, na kung saan ang mga tao ay
may kanya-kanya silang paniniwala or idols. So, iba-iba yung sinasamba nilang ribulto. So, hindi naging madali kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na i-convince yung mga tao about sa salita ng Allah. Then, dahil na rin sa tulong ng kanyang mga companionship, mga kaibigan at kanyang kamag-anak na naniwala sa kanya about the revelation is paunti-unting dumami ang followers ng Islam. Then, after nun, si Waraka is nagsabi siya na be patient na lang rather because he had a great message for all the world. So, from that day, the Archangel Gabriel or Malaikas Gabriel is always na siyang pumupunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paunti-unti niyang tinuturo ang verses sa Quran at ang message para sa mga tao. And later on, after nun is naging written down siya, then are known as Holy Quran. So, yun yung revelation of Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maruddin Gani, and my assigned topic is The Troubles Begin. 3 years passed, and one day the Archangel Gabriel came to the prophet and ordered him to start preaching openly to everyone. So the prophet told the people of Mecca that he had something very important to tell them. He stood on a hillside in Mecca, called Safa, and they gathered around to hear what he had to say. He started by asking them if they would believe him were to say that an army was about to attack them. They answered that indeed they would, because he never lied. He then told them that he was the messenger of Allah, sent to show them the right way and to warn them of terrible punishment if they did not follow him in worshiping only Allah and none other. Abu Lahab, one the prophet's uncle who was among the listeners, suddenly stood up and said, "May you perish, did you call us here just to tell us this?" At this Allah sent to prophet the following surah in the name of Allah, that beneficent, the merciful. The power of Abu Lahab will perish, and he will perish. His wealth and gains will not save him. His soul rose at a flaming fire, and his wife, the carrier of firewood, will have upon the neck a rope of palm fiber. Na ang ibig sabihin, lumipas ang 3 taon at isang araw ay dumating ang Arkanghel Gabriel sa propeta at inutusan siyang magsimulang mag-aral ng hayagang sa lahat. Kaya't sinabi ng propeta sa mga tao ng Mecca na mayroon siyang napakahalagang sasabihin sa kanila. Siya ay nakatayo sa gilid ng burol sa Mecca na tinatawag na Safa, at sila ay nagtipon upang marinig ang kanyang sasabihin. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila kung maniwala sila sa kanya. Kung sasabihin ng isang hukbo na malapit na siyang sasalakayin sila, sinagot nila na talagang gagawin nila dahil hindi siya nagsisinungaling. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na siya ay sugo ng Allah, ipinadala upang ituro sa kanila ang tamang daan at upang bigyan sila ng babala sa mga kilabot na parusa kung hindi
nila siya susundin sa pagsamba lamang kay Allah at wala nang iba. Si Abu Lahab ay isa sa mga tiyuhin ng propeta na kabilang sa mga sa nakikinig ay biglang tumayo at nagsabi na, "Mapahamak ka. Tinawag ba kami dito para lang sabihin sa amin ito?" Dito ipinadala ng Allah sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sumusunod na sura. Sa ngalan ng Allah na maunawain at ang mahabagin ang kapangyarihan ni ang kapangyarihan ni Abu Lahab ay mapahamak siya at siya ay mamamatay. Mapahamak ang kanyang kayamanan at pinakinabangan ay hindi makakapagligtas sa kanya. Siya ay iihaw sa nagniningas na apoy at kanyang asawa ay tagapagdala ng kahoy na panggatong ay magkaroon sa kanyang lieg na isang lubid na hibla ng paima. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. I am Rahima Ibrahim, the second reporter. This is our continuation of our topic, which is the troubles of begin. So then the crowd dispersed, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was left alone. Then a few days later, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tried again, and a feast was prepared in his house for all of his uncles. After the meal, he spoke to them and said, "O sons of Abdul Muttalib, I know of no Arab who has come to his people with a better message than mine." So, nung nagagulo na at nagiwalay na ang mga tao, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naiwan siyang mag-isa. So, pagkaraan ng ilang araw, sinubukan muli ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inihanda niya ang kanyang bahay para sa kanyang mga uncle, stepfather. Then pagkatapos ay nakipag-usap siya sa kanila at sinabi na, "O mga anak ni Abdul Muttalib, wala akong nakakaalam na sino mang Arabo na dumating sa kanyang bayan na may mas mabuting mensahe kaysa sa akin. Dumating ako sa iyo ng pinakamagandang balita para sa buhay na ito at sa kabilang buhay. At ipinag-utos sa akin ng Allah na tawagin kayo sa kanya. Kaya ang sabi niya, sino sa inyo ang tutulong sa akin?" So, ang mga lalaki ay tumahimik sila. Nang tumindig si Ali, ang pinsan niya, at sinabi na, "O propeta ng Allah, tutulungan kita," sabi ng pinsan niya. Pagkatapos ang lahat ng mga kalalakihan ay bumangon at umalis. Isang araw, umuwi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos nakilala niya si Abu Jahal, isang pinuno ng Quraysh na kinapuotan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga turo. At sinimulan ni Abu Jahal na insultuhin siya, na kumbaga insultuhin siya na magsalita ng masama tungkol sa Islam. Pero ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya sumagot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nurhaima T. Ibrahim from Bais 2C, and this is my report presentation on how the troubles begin in the life of our Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him.
Later, Hamza, one of the Prophet's uncle, who was a strong and brave warrior of whom people were quite afraid, heard how his nephew had been insulted. Filled with rage, he ran straight to Kaaba, where Abu Jahl was sitting among the people, and struck him a violent blow on the face with his bow. Noong mga panahon iyon, si Hamza, isa sa mga tiyuhin ng propeta na kilala bilang matapang at malakas na mandirigma na kinatatakutan ng mga tao, ay narinig ang balita na nainsulto ang kanyang pamangkin. Sa galit na bumalot sa kanya kay Hamza, tumakbo siya patungong Kaaba kung saan naroon si Abu Jahl kasama ang ibang mga tao. Itong si Abu Jahl o sa tunay na pangalang Amr ibn Hisham ay isang kilalang leader ng Quraysh tribe at isa sa mga malalakas na oposisyon o tumututol sa Propeta Muhammad sa pagsulong ng Islam. Si Abu Jahl ay kilala bilang isang matapang na kalaban ng Islam at nagkaroon ng malalim na puot at galit sa Propeta Muhammad. Okay, so sa galit ni Hamza, sinuntok niya si Abu Jahl ng malakas sa kanyang muka gamit ang kanyang busog na pana. Sa pagtakbo ni Hamza patungong Kaaba, ipinapakita niya ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang karangalan at dignidad ng kanyang pamangkin sa isang lugar na itinuturing na banal at espesyal. Hamza then shouted, "Will you insult him when I follow his religion? And I say what he says? Hit me back if you can." Some people got up to help Abu Jahl, but he stopped them, saying, "Leave Hamza alone, for by Allah, I have insulted his nephew badly." Pagkatapos ng ginawa ni Hamza kay Abu Jahl, sumigaw siya dahil sa kanyang labis na puot at galit. Ang pag-insulto ni Abu Jahl sa pamangkin ni Hamza na si Propeta Muhammad ay nagsimula sa kanyang malalim na pagtutol at galit sa paglaganap ng Islam at mensahe na dala nito. Bilang isa sa mga leader ng Quraysh tribe at tagapagtanggol ng tradisyon, si Abu Jahl ay labis na kinokontra ang pananampalatayang Islam at ang pagiging propeta ni Muhammad. So, sa pamamagitan ng pagpigil ni Abu Jahl sa mga taong nais tumulong sa kanya, ipinapakita niya na ang pagkilala sa kanyang pagkakamali at pagkakasala. Sa kabila ng kanilang pagtutol at pagkakaiba sa Islam, naiintindihan ni Abu Jahl na ang kanyang mga salita at kilos ay sumobra at nakasakit ng malubha sa kanyang pamangkin. From that moment on, Hamza followed the teaching of the Prophet, and with his conversion to Islam, Quraysh realized that the Prophet had a strong supporter, and so for a while they stopped persecuting him. Mula sa sandaling iyon, sinunod ni Hamza ang mga turo ng Propeta Muhammad at nag-convert sa Islam. Ang pag-convert ni Hamza at ang kanyang bukas na pagsang-ayon sa Islam ay nagbigay ng babala sa mga Quraysh na ang pagtutol sa Propeta Muhammad ay nagdudulot ng pagharap sa pagtutol at depensa mula sa isang katulad ni Hamza na may malaking impluwensya at kapangyarihan. Dahil dito, pansamantalang huminto ang mga Quraysh sa pag-uusig at pang-aapi sa Propeta Muhammad. Gayunpaman, ang pag-uusig sa Propeta Muhammad ay hindi lubusang napatigil sa pamamagitan ng suporta ni Hamza, sa kadahilanang patuloy pa rin ang pagkikibaka at mga hamon na kinakaharap ng Propeta Muhammad. Soon, however, the leader of Quraysh became angry again when they saw that the Prophet was going ahead with his teaching. A group of them went to his uncle Abu Talib, who had promised to protect him. Ang mga leader ng Quraysh ay nagalit muli dahil hindi nagpatinag ang propeta sa kanilang pagtutol at pagbabanta. Dahil doon, nagpunta sila sa kay Abu Talib at umaasa silang mapigilan ang pagpapalaganap ng Islam sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kaniyang tiyuhin. Si Abu Talib ay isang mahalagang tao sa buhay ng Propeta Muhammad. Bilang kaniyang tiyuhin at tagapagtanggol,
Ipinangako niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ang kanyang pamangkin mula sa anumang panganib at pang-aapi. Ang pangyayaring pagpunta ng mga Quraysh sa kanyang tiyuhin ay nagpapakita ng patuloy na paglaban at pagtuto ng mga leader ng Quraysh sa pananampalatayang Islam, sapagkat ang mga leader ng Quraysh ay may malalim na interes na mapanatili ang kanilang kapangyarihan at kontrol sa lipunan. At ang paglaganap ng Islam ay nagbabanta sa kanilang tradisyonal na sistema at paniniwala. They told him to ask the prophets to stop attacking their gods and their way of life, and in return, they would let him do as he wished with his religion. Sinabihan ng mga pumunta kay Abu Talib na hilingin sa propeta na itigil na ang pag-atake sa kanilang Diyos at pamumuhay. At bilang kapalit, papayagan nila siyang gawin ang kanyang nais sa kanyang relihiyon. Gayunpaman, kahit nagkaroon ng ganitong alok, ang propeta ay hindi pumayag sa mga kondisyon na ito. Ipinagpatuloy niya ang pagtuturo ng Islam at pagpapahayag ng mensahe ng pagsamba sa iisang Diyos. Ito ay dahil ang kanyang misyon ay hindi lamang sa pagbabago ng paniniwala ng mga tao, kundi pati na rin sa paghahatid ng mensahe ng katotohanan at paglalatag ng daan patungo sa banal na pagkakaisa at kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Kabagani by Umayma from Bais Tusi. After a time, they show that there was no change. So they went back to Abu Talib, and this time they told him that if he did not stop his nephew, they would fight them both. Abu Talib was very upset by this quarrel among these people. So, sa lipunang pang-tribo, mahalaga ang ugnayan ng tribo kung hindi maaaring patayin ng isang tao nang walang parusa. Bilang pinuno ng Banu Hashim, kumilos si Abu Talib bilang tagapagtanggol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matapos simulan ni Muhammad ang pag-aaral ng mensahe ng Islam, ang mga miyembro ng iba pang mga angkan Quraysh ay lalong nakaramdam ng pananakot ni Muhammad sa pagtatangkang patahimikin siya. Pinilit nila Abu Talib na patahimikin ang kanyang pamangkin o kontrolin siya sa kabila ng mga pagngingipit na ito. Pinanatili ni Abu Talib ang kanyang suporta kay Muhammad, pinagtanggol siya mula sa ibang mga pinuno ng mga Quraysh. Ang mga Quraysh ay direktang hinarap si Abu Talib sa ilang beses. Tinalikuran sila ni Abu Talib at patuloy na sumuporta si Muhammad kahit na naglagay ito ng alamat sa pagitan niya at ang mga Quraysh. Sa isang salaysay, nagbanta ang mga Quraysh na lalaban nila ang Banu Hashim dahil sa labanang ito. Sa isang partikular na pagsasalaysay sa isang gayong pag-aharap, tinawag ni Abu Talib si Muhammad upang makipag-usap sa Quraysh. Hiniling ni Muhammad na mga pinuno ng mga Quraysh na sabihan ng mga syahada at sila ay namangha. Sinubukan pa ng mga Quraysh na suhulan si Abu Talib. Sinabi nila kay Abu Talib na kung ahayaan nilang mahawakan na si Muhammad, maaari niyang ampunin si Umrah al-Walid al-Mughira, ang pinakagwapong kabataan sa Quraysh. Nang ito ay nabigo din ng mga Quraysh, ay nakakuha ng suporta ng ibang mga tribo upang ibukyot ang pakikipagkalakalan o pagpapakasal sa mga miyembro ng Banu Hashim na aangkan. Ang boycott na ito ay nagsimula 7 taon matapos unang makatanggap si Muhammad ng pahayag at tumagal nito ng 3 taon. Ang layunin na ito ay upang bigyan ng presyon ang mga Hamitis at kahit na magutom sila sa pagpasakop para sa pagpasakop. Ang layunin ay upang bigyan ng presyon ang mga Hamitis at kahit na magutom sila sa pagpapasakop para sa kapakanan ng seguridad. Maraming membro ng Banu Hashim ang malapit sa Abu Talib at ang lugar ay naging parang isang ginto.
Hindi ito nagdudulot ng labis na paghihirap dahil maraming may mga miyembro ng pamilya sa isang mga tribo na nagpupulista ng mga kalakal sa kanila. Ang kapatid ni Abu Talib na si Abu Lahab ay pumanig sa Quraysh sa isang isyong ito. Lumapit siya sa isang bahay na distrito ang Abi Shams upang ipakita ang suporta ng Quraysh. Iniisip niya na si Muhammad ay balyo o isang impostora. Ang pagprotekta kay Muhammad ay nagbigay ng malaking pagigipit kay Abu Talib at sa Banu Hashim. Sa isang pagkakataon, sinabi ni Abu Talib kay Muhammad, iligtas mo ako at ang iyong sarili at huwag mo akong bigyan ng mas malaking pansin kaysa hindi ko kayang tiisin. Sumagot si Muhammad, "O tiwayan sa Diyos na makapangyarihan, ako ay sumasampa kahit na ilagay nila ang araw na ang aking kanang kamay at ang buwan sa aking kaliwa at ang aking talikuran ng layunin. Hindi ko ito gagawin hanggat hindi ito napagtibay ng Diyos o nagdudulot sa akin na mapahamak sa proseso." Nang nakita ng damdamin ng kanyang pamangkin na sumagot si Abu Talib, "Pumunta ka pamangkin at sabihin ang gusto mo sa Diyos, hindi kita bibigyan sa anumang dahilan." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Al-Amir Ibrahim from Bais Tusi, and this is my assigned topic, which is the year of sorrow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is a brief explanation only. So, sinamarize ko lang po ito siya. So, the year of sorrow was very difficult year for the Prophet, peace, blessing be upon him. He lost his wife Khadijah and his uncle Abu Talib. Moreover, the people of Quraysh started to assault him physically. During a period of social boycott, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers faced extreme hardships. This tough experience led to the illness and eventual passing of Khadijah, his wife and loyal supporters. Shortly after, the loss of his uncle Abu Talib, who protected him from harm, added to his grief despite not embracing Islam. Abu Talib protected the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Their death marks a profound sorrowful period known as the Year of Sorrow. So, kaya tinawag na the Year of Sorrow ito dahil grabe yung ang suffer na naranasan ng ating Prophet, peace be upon him. And hindi lang siya, kundi pati ang kanyang mga companion, pati ang kanyang asawa at ang kanyang uncle. Masalimuot ang sinapit ng ating Prophet sa year na ito, kaya ito natawag na Year of Sorrow dahil halos lahat ay iniwan siya, or halos lahat ay naging tough experience ito ng ating Prophet, sapagkat his wife died from illness dahil nga sa mga ginagawa ng mga tao sa kanya, at ganun din ang kanyang uncle at sa mga iba pa niyang followers. Sobra ang paghihirap ng ating Prophet sa year na ito, kaya ito tinawag na the Year of Sorrow. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My topic is about the life of Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him. Ang maikling kwento na tatalakayin ko ay tungkol sa kung paano naging Muslim ang isang alipin dahil kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang susunod na babasahin ko ay panalangin o isang panalangin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit ito ay sa salitang English. Okay, so ito. Given power over me, if thou art not angry with me, I care not what happens to me. Thy favor alone is my objective. I take refuge in the light of thy countenance, by which the darkness is illumined, and on which this word and the other depend. Lest thy anger descend upon me, or thy wrath light upon me.
It is for thee to be satisfied until thou art well pleased. There is no power and no might save through thee. Ang pader na malapit sa kinaupuan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay pag-aari ng dalawang magkapatid. Nang marinig nila ang kanyang panalangin, sila ay labis na nalungkot at naawa sa kanya. Kaya't inutusan nila ang isa sa kanilang alipin. Nagdala ito ng ulam at ubas. Bago magsimulang kumain ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsabi siya ng Bismillah or sa ngalan ng Allah. Ang alipin na ang pangalan ay Addas ay labis na nagulat sa mga salitang ito, na ayon sa kanya ay hindi pa niya kailanman narinig. Hindi ganito ang paraan ng pananalita ng mga tao sa bansang ito. Kung gayon, saang bansa ka nang galing at Addas? At ano ang iyong relihiyon? Tanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ako ay isang Kristiyano mula sa bayan ng Assyria ng Nineveh, sagot niya. Mula sa bayan ng mabuting lalaking iyon na si Jonas, anak ni Matta, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tanong naman ni Addas, paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay aking kapatid. Siya ay isang propeta at ako ay isang propeta. Ang tinutukoy dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapatid ay kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil alam naman natin na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang kapatid. So si Addas ay yumuko at hinalikan ng ulo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. Dahil ngayon ay nakita niya na siya ay tunay na propeta. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay naglakad pabalik sa Makkah. Kaya na niyang tiisin ang lahat ng matyaga dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang paglalakbay sa Taif ay nagkaroon ng kabuluhan dahil si Addas, ang Kristiyano, ay naging Muslim at ito ay naging malaking pagbabago sa kanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Amiruddin Ezla, Bais 2C. And this is my topic report, the night journey and the ascent to heaven. So ito yung paglalakbay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagmula sa lupa hanggang sa umitaas siya sa langit. Ito yung tinatawag sa Arabic na pag-Isra wal Mi'raj ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lay sleeping the same spot where Abdul Muttalib used to sleep, next to the Kaaba. He was walking by the Archangel Gabriel. Later, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam described what happened. I sat up and he took hold of my arm. I stood beside him and he brought me to the door of the mosque where there was white animal for me to ride. Ang gabing paglalakbay at pag-akyat sa langit ay isang pangyayaring mahalaga sa kasaysayan ng Islam. Isang gabi habang natutulog ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lugar kung saan dating natutulog ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib. So natutulog at ginising siya ng angel na si Gabriel sa ibinahaging paglalarawan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y tumayo at kinuha niya ang aking braso. Nakatayo ako sa tabi niya at dinala niya ako sa pintuan ng moske kung saan may puting hayop para sa akin na sakyan. So dinala ni Gabriel si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa moske, sa pintuan ng moske, at doon nakita ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang hayop na ang kanyang ulo ay parang ulo ng tao ayon sa kisa, ayon sa kwento, at ang kanyang katawan ay nagkatawang kabayo. At ito yung tinawag ng mga ulama na burak. Wallahu a'lam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lang ang may alam kung ano nga ba
ang muka ng sinakyan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is ang burak. Sa biyaheng ito, tinahak ni Propeta Muhammad sallallahu patungo sa langit kasama ang Arkanghel Gabriel. Sa bawat antas ng kanilang pag-akyat, nakakatanggap siya ng mga aral, mga panalangin at mga batas mula sa Diyos. Ipinaghayag din sa kanya ang mga katotohanang espiritual na nagbibigay liwanag sa kanyang misyon bilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lupa. Ang gabing paglalakbay at pag-akyat sa langit ay nagpapakita ng pagbibigay ng Allah ng patnubay at kaalaman sa kanyang mga propeta. Ito rin ay nagpapatibay sa pananampalataya ng mga mananampalataya. Nagpapatunay na ang kapangyarihan at kabutihan ng Allah ay labis na walang hanggan. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told of how he mounted the animal and with the Archangel Gabriel at his side was transported from Mecca to the mosque called Al-Aqsa in faraway Jerusalem. There the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam found Abraham, Moses and Jesus among group of prophets. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam acted as the lead or imam in prayer. Then he was brought two jugs, one containing wine and the other milk. He chose the milk and refused the wine. At this the Archangel Gabriel said, "You have been rightly guided to the Fitra, the true nature of man, and so will your people be. Muhammad, wine is forbidden." Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also related how they passed through heaven's gates and saw countless angels. Ipinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya sumakay sa hayop at kasama ang Arkanghel Gabriel sa kanyang tabi. Ay inilipat mula sa Mecca patungo sa mosque na tinatawag ngayon na Masjid al-Aqsa sa malayong Jerusalem. So ang Masjid al-Aqsa ay doon ito sa lugar ng Jerusalem. Doon sa mosque natagpuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sina Abraham, Moses at Jesus kasama ang isang grupo ng mga propeta. Ginampanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang pinuno o imam sa panalangin. Pagkatapos dinala sa kanya ang dalawang banga. Ang isa'y naglalaman ng alak at ang isa naman ay naglalaman ng gatas. Pinili niya ang gatas at tinanggihan ang alak. Sa ganitong pagkilos, sinabi ng Arkanghel Gabriel, "Nagkaroon ka ng tamang patnubay patungo sa Fitra at tunay na kalikasan ng tao, at gayon din ng iyong mga tao, Muhammad. Ang alak ay ipinagbabawal sa iyo." Ito yung sinabi ni Gabriel kay Muhammad. Ang alak daw ay ipinagbawal sa kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinahayag din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano sila dumaan sa mga pintuan ng langit at nakita ang walang bilang na mga angel. Isa sa kanila ay si Malik, ang tagapangalaga ng impyerno na hindi kailanman ngumiti. Si Malik ay lumapit at ipinakita sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tanawin ng impyerno at ang nakakatakot na kalagayan ng mga nagdurusa doon. Pagkatapos dinalan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng mga angel sa pitong langit. Sa kanilang paglalakbay, muli niyang nakita si Jesus
which is si Isa alayhi salam, si Moses or si Musa alayhi salam, or si Abraham, which is ang si Ibrahim alayhi salam, at sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wala siyang nakitang lalaki na mas katulad sa kanya kaysa kay Abraham. Nakita rin niya si John na tinatawag na si Yahya sa Arabiko. Joseph or Yusuf, si Idris at si Harun. Sa wakas narating niya ang punong lote ng pinakamalayo at Sidrat al-Muntaha. So ito yung pinaka last na langit sa itaas ay tinatawag na Sidrat al-Muntaha. Kung itatanong sa atin kung ano nga ba ang pinaka last na langit, so ito yung Sidrat al-Muntaha. Ito na yung pang itaas na. Kung saan walang propeta ang nakarating. Dito tinanggap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paghahayag ng mga paniniwala ng mga Muslim. So, kung hanapin natin ang dalil or nas, dalil sa Quran, ay ito yung sinabi sa Quran sa surah Al-Isra, which is ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. So hanggang dyan lang ang aking report. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our sun topic is all about the night journey and the ascent to heaven, ang paglalakbay ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The messenger believed in that which had been revealed unto him from his Lord, and so do the believers. Each one believers in Allah and His angels and His books and His messengers. We make no distinction between any of His messengers, and they say, we hear and we obey. Both the believers and the messenger hold to the revelation that their Lord has given them. Bawat isa ay may paniniwala sa kay Allah, sa kanyang mga angel, sa kanyang mga aklat at sa kanyang mga sugo. Ay walang pagtatanggi sa alinman sa kanyang mga sugo. Sila ay nagsasabi, kami ay nakakarinig at kami ay sumusunod. Grant has they forgiveness, our Lord, unto the homecoming. To Quran 2.285, then he was taken into the light of the divine presence of Allah, and was instructed that Muslims should pray 50 times a day. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recalled, on my way back, I passed by Moses, and what a good friend to you he was. He asked me how many prayers had I been ordained to perform. When I told him 50, he said, prayer is a serious matter and your people are weak. So go back to your community. I did so, and he took away 10. Again I passed by Moses, and he said the same again, and so it went on until only 5 prayers for the whole day and night were left. Inutusan ang mga Muslim na magdasal 50 times sa isang araw. Nung pagbalik ng propeta sallallahu alaihi wasallam, napag-isipan niya na dumaan siya kay Moises. At nung pagdaan niya kay Moises, napag-isipan niya na napakabait pala na kaibigan ni Moises. Tinanong niya ako kung gaano karaming mga panalangin ang nagagawa ko sa isang araw. Nang sabihin ko sa kanya na 50 times sa isang araw ang nagagawa ko,
sinabi niya, ang panalangin ay isang seryosong bagay at ang iyong mga tao ay mahina, kaya bumalik ka sa iyong komunidad. Ginawa ko ito at kinuha niya ang 10. Muli akong dumaan kay Moises at muli niyang sinabi, at nagpatuloy ito hanggang sa 5 times a day na lang siya nagsasamba sa isang araw, gabi man gabi kung saan natitira. Moises again gave me the same advice. I replied that I had been back to my Lord and asked him to reduce the number until I was ashamed and I would not do it again. He of you who performs the 5 prayers faithfully will have the reward of 50 prayers. Muli akong binigyan ni Moises ng parehong payo. Sumagot ako na ako ay bumalik sa aking Panginoon at hiniling sa Kanya na bawasan ang bilang hanggang sa ako ay mapahiya at hindi ko na uulitin. Siya sa inyo na nagsasagawa ng 5 panalangin ng matapat ay magkakaroon ng gantimpala na 50 o 15 panalangin. On the morning following these events, and the prophet returned to Mecca, he told Quraysh what had happened. Most of them said, "By God, this is a ridiculous. A caravan takes a month to go to Syria and a month to return. Can you do that long journey in a single night?" Even many Muslims were amazed by this and wanted the Prophet bin upon me to explain. Some ran with the news to Abu Bakr, who said, "By Allah, if Muhammad be upon me himself as said so, then it is true. Remember, the Prophet tells us that the word of Allah comes to him directly from heaven to earth at any hour, by day or night, and we believe him." Sa umaga kasunod ng mga pangyayaring ito, ang pagbabalik ng propeta sa Mecca, sinabi niya sa Quraysh ang nangyari. Karamihan sa kanila ay nagsabi sa pamamagitan ng Diyos, ito ay katawa-tawa. Ang isang caravan ay tumatagal ng 1 buwan upang pumunta sa Syria at 1 buwan upang bumalik. Kaya mo bang gawin ang mahabang paglalakbay sa isang gabi? Kahit na maraming ang mga Muslim ay namangha dito at nais na ipaliwanag ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ilan ay tumakbo na may dalang balita kay Abu Bakr na nagsabi, "Sumpa sa Allah, kung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagsabi, kung gayon ito ay totoo. Tandaan, ang propeta ay nagsasabi sa atin na ang salita ng Allah ay dumarating sa kanya ng direkta mula sa langit hanggang sa lupa sa anumang oras sa araw o gabi, at naniniwala kami sa kanya." And that's all. Thank you. Assalamu alaikum. I am Amirji Usman. So my assigned topic is the continuation of report Mr. Amiruddin Ezla. Titled The Night Journey and the Ascent to Heaven. Moses again gave me the same advice, and I replaced that I has been back to my Lord, and I asked him to reduce the number until I was shamed, and I will not to do it again. He of you who performs the 5 prayers faithfully will have the reward of 50 prayers.
So muling binigay sa akin ni Moses ang parehong payo. Sinagot ko na bumalik ako sa aking Panginoon at hinihingan siya na bawasan ang bilang hanggang sa ako'y mapahiya at hindi ko na ito uulitin. Ang sino mang sa inyo ay tapat na nagpapatupad ng 5 panalangin, magkakaroon ng gantimpalang 50 panalangin. On the morning following these events, and the prophets returned to the Mecca, he told Quraysh what had happened. Most of them said, "By God, this is ridiculous. A caravan takes a month to go to Syria and a month to return. Can you do that long journey in a single night?" Even many Muslims were amazed by this and wanted the Prophet Muhammad ﷺ to explain. Some ran with the news to Abu Bakr, who said, "By Allah, if Muhammad ﷺ himself has said so, then it is true. Remember, the Prophet tells us that the word of Allah comes to him directly from heaven to earth at any hour by day or night, and we believe him." Sa umaga, pagkatapos ng mga pangyayari at ang pagbabalik ng propeta sa Makkah, sinabi niya sa Quraysh ang nangyari. Karamihan sa kanila ay nagsabi, sa pamamagitan ng Diyos, ito ay nakakatawa. Ang isang kawanggawa ay tumatagal ng 1 buwan papuntang Syria at 1 buwan para bumalik. Magagawa mo ba ang mahabang paglalakbay na iyon sa 1 gabi lamang? Kahit maraming mga Muslim ay namangha dito at gustong ipaliwanag ng propeta ang bagay na iyon. May ilan na nagdala ng balita kay Abu Bakr na nagsabi, sa pamamagitan ng Allah, kung si Muhammad mismo ang nagsabi, kung gayon ay totoo ito. Tandaan, sinasabi sa atin ng propeta na ang salita ng Allah ay dumarating sa kanya direkta mula sa langit patungo sa lupa, anumang oras, araw man o gabi, at naniniwala kami sa kanya. Isn't that a greater miracle than what you are now doubting? Then Abu Bakr went to the mosque and listened to the Prophet's detailed Usman Jerusalem. He commented, "You tell the truth, O Prophet of Allah." From then on, Abu Bakr was honored with the title As-Siddiq, which means he who gives his word to support the truth. Others also began to believe the Prophet's story when he went to describe 2 caravans he had seen on his way back to Makkah. He told the doubters where he had seen the caravans, what they were carrying, and when they would arrive in Makkah. All that the Prophet ﷺ had said was borne out. When the caravans arrived at that time, he said they would, carrying all that he had described. Hindi ba't mas malaking himala ito kaysa sa iyong binubuwisan ngayon? Pagkatapos ay pumunta si Abu Bakr sa moske at nakinig sa detalyadong paglalarawan ng propeta tungkol sa Usman Jerusalem. Sinabi niya, "Tunay kang nagsasabi ng katotohanan, o propeta ng Allah." Mula noon, pinarangalan si Abu Bakr ng titulong Al-Siddiq na nangangahulugang siya na nagbibigay ng kanyang salita upang suportahan ang katotohanan. Nagsimulang maniwala ang iba sa kwento ng propeta nang ikwento niya ang 2 kawanggawa na nakita niya sa kanyang pagbabalik sa Makkah. Sinabi niya sa mga nagdududa kung saan niya nakita ang mga kawanggawa, ano ang kanilang dala at kailan sila darating sa Makkah. Ang lahat ng sinabi ng
propeta ay nagkatotoo nang dumating ang mga kawanggawa sa oras na sinabi niya dala ang lahat ng kanyang inilarawan. Glory be to him, who carried his servant by the night from the holy mosque to the far distant place of worship, the neighborhood which we have blessed, that we might show him some of our signs. He is all the hearing and the all-seeing. Luwalhati sa kanya na nagdala sa kanyang lingkod sa gabi mula sa banal na masjid patungo sa malayong lugar ng pagsamba, ang lugar na aming pinagpala upang ipakita sa kanya ang ilan sa aming mga tanda. Siya lamang ang nakakakinig ng lahat, ang nakakakita ng lahat. And that's all. Thank you so much for listening.